Ano bang tingin nyo dito muna sa Pasig candidate, no, si Attorney Alan Sia, dun sa kanyang binitawang joke patungkol sa mga single mothers? Alam mo, Christian, kilala ko yan eh. Kasi abogado rin yan. Tapos halos magkasabay kami sa law school. Ako ngayon nagugulat ng isang abogado na hindi naman galing sa basta-basta lang eskwela. Will have that kind of values. Sa tingin ko, apektado ang lahat. Nagiging parang marketable. Nagiging part ng marketability ang pagiging bastos. Sinimulan kasi yan ni Duterte na yung pagiging bastos ay isang political tool. Sinasakyan yung the most backward consciousness ng ating lipunan. Yung pagiging misogynist, yung pagbabastos ng babae. Duterte himself did that and tried to use that para maging relatable siya sa mas malawak na lipunan natin. Ang Pilipinas naman kasi patriarchal eh. So, naging uso, and I won't be surprised dahil naging uso, ay inadapt din ng ibang mga kandidato na tulad ni Attorney Christian Sia na hindi ko ini-expect na siyempre, pagka ganyan, i-assume mo cultured, medyo maging cautious sa pananalita, lalong-lalo na abogado ka. Kasi ang abogado, Christian, meron tayong ethics. Okay. So, ang basa niyo rito mukhang triggered ng kampanya. Pinapauso nila eh. I mean, meron kasi silang president sa kay Duterte. Di ba? So, eto si Duterte ang dami talagang in-influensyahan nito. Yung drawing the worst of our society. And yung worst na yan, kasi ako nakikita ko to psychologically, if you address yourself to the bestial level, kasi ang tao ay medyo kundi naman yan, galing yan sa animal. Things that you don't normally say, pero nasa iyo bilang tao, kasi animal din naman ang tao. It has some level of an attraction to many. Kung hindi sila conscious about women's rights, and feeling nila yan ay makakatulong sa kanilang kampanya, and tinuturo siguro nila, tinitingnan nila yung example ni Duterte. Ganyan yung reason kung ba't kumakalat ang mga ganyang klaseng pananalita at laban sa ating mga kababaihan. Pero kung sa tingin nyo, inspired itong mga ganitong asal sa kampanya nitong sariling pambabastos, di ba? Publicly. Itong si Rodrigo Duterte. Naisip ko lang, what do you think made them think na what worked for Duterte would work for them? Tingnan mo naman ang nagiging reaction na Christian, doon pa lang kay Duterte, talagang binagsak niya sa lusak ang values natin. Habang nagjo-joke siya ng rape joke, for example, at hinahalikan niya yung OFW na babae on stage, sinisipulan niya yung isang reporter. Ang reaction ay pumapalakpak at nagtatawanan. Ewan ko lang kung mapapansin mo rin doon sa video noon kay Christian Sia, nagtatawanan din. So, judging by doon sa mga reaction na ganyan, I just don't know. I think they see it as something that can be used. Alam mo naman dito sa kampanya, importante, at ito I don't subscribe to this, importante daw ang relatability. So, ang ibig sabihin nun, para sa akin euphemism yon sa pagbubuntot doon sa mas mababang level ng consciousness. Yan yung ibig nilang sabihin ng pagiging relatable. So kung ang lahat hindi na-appreciate ang seryosong political discourse, ang gagawin nila ay sasayaw at kakanta. So kasama sa kanilang pagtingin ng pagiging relatable, yung pagbubuntot doon sa patriarchal na karakter ng ating lipunan. Mas maraming ganun ang mag-isip patriarchal ang values. Ang tingin sa mga kababaihan ay sex object. So, ang pagiging relatable sa ganun ay will drive them towards using that kind of language, mga joke na nakakasira ng dignidad ng ating mga kababaihan. Very interesting yung binanggit po ninyo tungkol dito sa relatability, no? Pero naisip ko lang sa isang banda, isa rin itong insulto doon sa mga kababayan natin kung ganun kababa yung tingin ng ilang kandidato sa kanila
para makapag-relate sa kanila or makakonekta sila sa botante. Di ba? Talagang it actually invalidates yung strides na-achieve in terms of women's rights and women empowerment. Parang hindi nangyari dito sa Pilipinas ang women's rights and women empowerment. All around the world, those things could have been politically disastrous for these candidates. Pero for some reason, backward talaga ang Philippine society. Backward. Kaya nga ang pagbubuntot sa consciousness ng karamihan, ang pagbubuntot, ang feeling nila, yung karamihan kasi patriarchal. Kung naalala mo rin, Christian, hindi lang naman yan limited sa kanila siya, no, at saka doon sa Misamis Oriental na governor. Si Senator Robin Padilla, ganun din, di ba? Ganun din ang salita. Naalala mo yung sinabi niya doon sa Senate hearing na merong sexual rights ang lalaki, na importante ang kanyang urges. So it is quite generalized, yung ganyang klaseng language. Pero sa observation ninyo, Atty. Lyok, no, dito sa kasalukuyang kampanya, kung saan bahagi rin kayo, is it getting worse? Itong klase ng kampanya na pinag-uusapan natin, yung medyo gutter, kabastusan, sexist, misogynistic, is it getting worse? It is. I think nagiging normalized ang kabastusan, hindi lang sa kababaihan. In general, nagiging normalized. Kapag ikaw ay nag-represent ng isang uri ng politika na nire-reject, halimbawa yung Dutertismo, you will be subjected to online bullying. Kahit sino ka pa, talagang yuyurakan ang iyong dignidad. Ano? Ang mga salita doon ay hindi mo talaga masisikmura. And they turn sexist. Ilang beses na rin kaya na, di ba, tinatawag akong bakla, ganyan. So, part and parcel ng generalized turn towards barbarism ng ating politika. It is really getting worse. Speaking of relatability, sa pag-iikot nyo ba na nararanasan nyo rin ba yun o nararamdaman na pag ako nag-discuss ng mga bagay na sa tingin ko importante at medyo mataas siguro yung level ng diskusyon, and parang nag-tune out yung mga tao or not necessarily? Kasi ito yung pwede excuse ng iba, di ba? Kaya gusto nilang gumamit na ng mga bastos na jokes para makapture yung attention ng mga kinakausap nila. Not at all, Christian. I really take the opposite view. And in fact, kung papanoorin nyo yung mga live na mga talumpati ko, nakausap ko ang mga basihang sektor, ako ay seryoso na nagdi-discuss ng mga issues. And I really make it a point na the way I describe it will also hit the mark pagdating sa kanilang atensyon. Makaka-relate din naman sila pag pinag-usapan mo yung kanilang conditions, yung kanilang kahirapan. And to describe to them anong root cause ng kanilang kahirapan. Yan ang aking experience. That's what I do actually. Kapag nagka-campaign, kahit sino yan. Siguro binabagay ko rin lang din kung sinong kausap. Ang style, ang estilo binabagay ko. Kapag estudyante yan, edi medyo gumagamit din tayo ng mga lingwahe na maintindihan ng estudyante. More intellectual na estilo. Pero pagkakausap din natin ang hindi estudyante, binabari rin natin na gumamit ka ng common na terms, gumamit ka ng mas maraming example, gumamit ka ng question and answer. Style is, you can vary the style in order to fit kung sinong audience mo. But not the content. Not the content. Definitely, kapag tingin mo lang ang masa at masyadong nabibilitel sa masa yan, binibilitel nila ang kapasidad ng masang Pilipino na mag-isip. And they think, and I would say mistakenly, na pagiging relatable sa masa ay magiging mababaw ka lang. In fact, hindi na nga nagdidiskurso ang ating mga politiko. Tingin nila na mas makaka-relate kapag ikaw ay kumanta on stage at sumayaw ng budots. Tingin nila, ganon. Belitling yon. Kasi ang experience ko iba Iba. Dinidescribe ko ang causes ng kanilang poverty, and I would like to say na nagiging effective naman akong public speaker in that manner.
It's just the style. Yun ang ina-adjust mo, not the content. Not the content.